Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na ta with evidence. Naku po, parang mababawasan ang Magic 13. Ang majority ba? Majority ng mga senador, mababawasan daw ang Magic 13. Baka ang matitira na lang yung mga kakamping, yung mga dilawan na senador na kahit alam nila sa puso at isip nila na walang kasalanan si BP Sara, dahil sa kanilang mithiin, ay talagang magko-convict nila si BP Sara sa impeachment. Pero sabi na Atty. Harry Roque Kabibig na posibleng mga kabibig na iyong Magic 13, maglalagasan yan. Lalo na pag malapit ng eleksyon. Natural pag politiko kabibig, kailangan mo talagang damdam. Ay, hindi naman ibig sabihin damdamin. Kailangan ka mag-obserba kung sino yung malakas na politiko. In knowing sa BBM admin, sino bang malakas na politiko ang pwedeng manalong presidente? Wala. So, kailangan mo talagang makahanap ng secured na politiko na susuportahan kasi kung siya maging presidente, at least secure na secure ang pagiging politiko mo. Ang mga senador ngayon, talagang nag-esip-esip sila. Kaya sabi na ni Harry Roque na posible yung Magic 13 na yan, pag malapit ang matapos ang termino ng BBM, bigla yang babaliktad. Bigla yang mag-iiba ang ihip ng hangin. Diba? Tama ka, hindi na ako naniwala na lahat ng majority ay boboto para sa conviction ni VP Sara, sabi ni Ronnie Andres. Alam mo, at sabi ng isang netizen after na napanood si Atty. Harry Roque, alam mo Atty. Harry Roque, ang magpapanalo sa admin na ito ay ang Jomelec. Hala, Jomelec daw. Anong Jomelec? Kayo talaga ha? Naku, asa pa tayo, gagamitin ni Vangag ang power sa Jomelec. Ay, hindi din alam, magkaiba ang people power. Magkaiba ang pulso ng sambayan ng Pilipino. O kabibig ha, panoorin natin si Atty. Harry Roque at iba pang mga komentarista tungkol sa kanilang reaksyon sa impeachment ni VP Sara. Sa dami-dami kabibig na ipresenta ng prosecution, meron na bang pinaniniwalaan ng tao? Baka yung mga Unipinks, yung mga Unithanks, yung mga alam nyo na. Sabi nga ni Senator Ben Padilla, hindi ako tatahimik kasi mawawala ng trabaho ang mga trolls. Iba talaga si Senator Ben Padilla, no? So, ito kabibig, panoorin natin ang, hindi naman ito prediction, kundi ito yung nakikita ni Atty. Harry Roque na mangyayari. Knowing ang mga politiko, ay natural, hindi mananalo kung hindi politically minded person. Diba? Watch this video. Kung hindi magbabago ang takbo ng kaso na walang napapatunayan, hindi rin sila sigurado na yung 13 nila ay boboto for conviction, ha? Magagaling na politiko yung mga senador na yan. Hindi yan mananalo sa eleksyon kung hindi sila magaling sa politika at hindi magaling ang radar nila sa public opinion. Kapag talaga magpatuloy na walang ebidensya, mababawasan pa yung 30 na yan para boboto sa conviction. Baka mga lahati pa yan dahil wala talagang basihan so far. It's too early to see kung ano talaga ang magiging agenda ni Chis Escudero. Pero dahil kakilala ko itong si Chis Escudero, high school pa kami sa UP, no? Ang masasabi ko lang, in the end, nananampalataya ako na papanig itong si Chis Escudero sa sambayan ng Pilipino at sa ating saligang batas. Mataas pa rin ang aking kumpiyansa na doon siya papanig. In fact po, yung mga sinasabi nilang peking pangalan, yung mga nakalagay doon na furnitures, yung mga pamasahe, yung mga gamot, yung mga bigas, tama ba yung pagkakaliquidate o hindi? Hindi pa natin alam kung tama or hindi yung pagkakagastos kasi hindi pa nagsalita si Colonel Lachica. Kasi po, on the one hand, meron silang pinopropose pero insinuation lamang. Sabi nila, mali daw yung pangalan, mali daw yung pagkakagastos, pero insinuation mo pa lang yan kasi hindi pa natin natanong si Colonel Lachica. That is just one alternative series of facts or series version of truth. Pero po, maraming plausible alternative versions of truth. Ang pwede pong mangyari dyan, halimbawa, tingnan natin yung COA rules. Ang security officer ay si Colonel Lachica at sabi nila ang security officer lang dapat ang may access sa security information. Tapos pinipilit mo na ang disbursement officer ang magbayad dapat ng mga informante. Yes, Siya daw dapat ang magbayad sa jeep na sinakyan ng informante. Correct. Kapag siya raw dapat ang magbayad sa mga
sa mga terorista at mga rebelde, malamang kapag yung Special Disbursement Officer ang gagawa ng mga surveillance, malamang, ayun na naman si Madam Gina Acosta, nagsusurveillance yan, wag kayo lumapit. Eh di napurnada na undermine na natin yung ginagawa nilang surveillance and security operations. Kaya nga po merong halos China wall between the security intelligence operations and dun sa agency itself, naka-envelope. Kaya nga feeling ko nga ang nangyayaring impeachment trial ngayon parang inquiry in aid of legislation and rules Kasi marami tayong nakikita na butas doon sa rules ng COA at sa ating mga batas. Kasi po sa totoong buhay, kapag ikaw ay informante at tratradorin mo yung mga kasama mong rebelde, sasabihin mo ba ang totoo mong pangalan? Hindi. Ayaw mong ilagay ang pangalan mo doon. Malamang kapag magbabayad ka sa isang sikreto na tao, dapat bang parati yung Special Disbursement Officer ang magbabayad? Malamang hindi kasi once na lumapit ka, lalayo na sila sa'yo. Alam na kasi ikaw yun. Hindi pwede. Kapag bumili ka ng mga furnitures and fixtures para sa rest house mo, dapat sasabihin mo ba kaagad? Malamang hindi po kasi kapag sinabi mo yung, linagay mo kaagad sa invoice yung address, linagay mo na kaagad yung sekretong location ng furnitures and fixtures. And then, kapag nanliligaw ka po ng informante or gusto mong trumaydor sa kanilang mga kapatid sa NPA, halimbawa, liligawan mo yan, bossing, baka gusto mo ng bigas, ng gamot, ng pamasahe, ng kung ano-anong kagamitan, hindi lang po pera. So gusto nyo ba na si Special Disbursing Officer Acosta ang gagawa ng mga bagay-bagay na yun? Hindi po, kasi kilala na siya Ang mga nagne-negotiate sa mga discreet na mga tao na Hindi ito, kilala. ay dapat discreet din at dapat iba-iba. Yun. Kaya nga po, ang realidad is hindi mo pwedeng ipilit talaga yung Committee on Commission on Audit. Kasi ganito, kung iladlad ka, at tama ba Tony, kung iladlad mo lahat ang pangalan na ito yung mga taong nagsosurveillance, so, posibleng makompromiso ang ating national security. Tama po, yun nga ang purpose ng confidential to ensure Diba? the security ng very important person Pero, ang pinaka-importante pa rin, matapos ang 18 araw na pagbibigay ng pagkakataon sa prosekusyon na ipakita ang pagkakasala o di naman kaya ang pagtataksil sa pagtiwala ng taong bayan ni VP, unang-una, wala pa rin kahit anong ebidensya na patunayan na si Duterte, si VP Sara mismo tumanggap ng pera, yung 125 million. Pangalawa, na siya ay nameke ng operasyon o di naman kaya ng mga acknowledgement receipt. Pangatlo, na siya ay nag-utos na mag-imbento ng mga tatanggap ng mga perang yan. At saka siyempre, wala rin ebidensya na yung 150,000 na shortage ay naging benepisyo para sa kanya. Ibig sabihin, miski sabihin na nila na merong mga poor accounting, merong pagkaka-rely sa mga subordinates at may kulong-kulang na dokumentasyon, wala pa rin pong napapakitang ebidensya matapos ang 18 araw at matapos ang 4, 8, 12, 16. 4, 8, 12, 16. Edi, ano na po yan? 1, 2, 3, 4. 400 na yan. So, mga 450 million ang nagastos sa paglilitis ni BP Sara. Wala pa rin pong napatunayan ng prosecution na yung mga irregularidad ay dahil nangurakot at pinakinibangan ni Inday Sara yung confidential funds. Kailan kaya mapapatunayan ng prosecution na kinurakot ni BP Sara ang confidential funds? Mga kaibigan, umalma na si BP Sara. Ang dami-dami ng pagkakataon ng prosecution ay tinatawag siyang mastermind of scam. Tapos, ang mga testigo tinatawag na stupid. Tapos, meron na namang mga abogadong tinatawag siyang brat. So, sa kauna-unahang pagkakataon, nagsalita na si BP Sara. Dapat, ang prosekusyon ay nakatutok sa pagpipresenta ng ebidensya, hindi sa paninira sa kanya. At syempre, kung talagang malakas ang ebidensya nila, ilabas ang ebidensya at hindi na kinakailangan ng mga drama-drama sa buhay. Pero alam naman natin, so far, matapos ang 19th day, wala pa rin nakikitang pagkakasala si BP Sara. Itong huling testigo. Ang sabi nga niya, bagamat siya ay Deputy Chief of Staff sa OVP at siyang gumawa ng mga report para sa COA, wala siyang personal na kaalaman kung paano nagastos ang confidential funds. Ibig sabihin, wala silang napiga dito sa testigong ito na talagang nagkaroon ng pagnanakaw si VP Sara at wala naman talaga. Hindi ko kasi maintindihan bakit sila nagpupumilit na ang mga pinakamalalapit kay VP Sara ay kinukuhang testigo.
Akalain ba nila magsasabi yan ng masama tungkol kay BP Sara? Siyempre hindi. Nag-aaksaya lang sila ng oras. Pero dahil kinukuha nga sila ng mga testigo, ibig sabihin, wala ibang mga testigo. Kaya sila namang hostile witnesses. Pero kung talagang malakas ang ebidensya nila, dapat yung objective na testigo at hindi na yung galing sa kampo ni BP Sara. Diba? Hindi mo maintindihan. Bakit naman kukuha ka pa ng testigo na doon pa galing pa kay BP Sara? Pwede naman kung meron ka talagang tunay na ebidensya, yun ang Pero anyway, ngayong araw na rin to ay matapos umalma si BP Sara, ay nag-declare na rin si Senator Judge Chis Escudero na ipapatupad nila yung prohibition ng sub judice. Ano ba ibig sabihin ng sub judice? Ito po yung pagkukomento sa merito ng kaso. At syempre, in fairness, no, talaga naman pong dapat paalalahanan ng parehong panig na hindi dapat nagsasabi kung malakas o mahina ang kaso or hindi nagsasabi kung meron bang na puntos, may para bang sabong na kung nakapuntos ang depensa, nakapunso ang prosecution. Ibig sabihin, wag yung magdi-discuss ang mga abogado at mga partidos doon sa merito ng kaso. Ano ba ang paninindigan ko dyan? Well, alam nyo, kaya nagkaroon ng rule ng sub judice kasi doon sa Amerika, ang mga nagdidesisyon ay mga ordinaryo mga mamamayan, ang tinatawag ay jury. At sa Pilipinas, mga hukuman, hindi masyado pinapatupad yan kasi ang nagdidesisyon naman sa atin ay mga bihasang mga abogado na mga West. No? Pero dito sa impeachment, ang mga nagdidesisyon ay mga politiko at hindi naman sila lahat ay mga abogado. Kaya sa tingin ko, dapat lamang na magkaroon ng isang mas istriktong pulisiya na nagbabawal sa mga pagdidiskusyon ng mga merito, lalong-lalo na dahil karamihan ng mga huwes dito sa Senado ay hindi mga abogado. So siyempre, pag nakakarinig sila ng mga komento, mas madali silang maniwala dyan kaysa sa mga bihasang mga abogado. Pero siyempre, sa kabilang punto naman, dahil mga politiko sila, alam na naman natin na marami sa kanila iboboto sang-ayon na sa majority or minority. Sa katunayan dyan, tagaan nyo sa bato, halos lahat ng 30 na yan na majority ay boboto na yan para sa conviction. At naghahanap na lang sila ng tatlo para nga makonvict itong si BP Sara dahil gustuhan man nilang ibaba sa 14, hindi nila magagawa yan dahil sa tingin ko malinaw na malinaw ang nakasaad sa ating saligang batas. Kinakailangan 16. So sa akin, parang kahit ano pang diskusyon na mangyari dyan sa merito na yan, kung ang mga politiko naman ay magdidesisyon sang-ayon sa kanilang political affiliation at political na paniniwala, kung sila ay makamalakanyang o sila ay anti-Malacanang, parang meron ng resulta yan. Ang issue na lang is meron bang 16 na magkukonvict dyan. Sa tingin ko sa ngayon, wala pa. Pero nakikita naman natin, ginagawa nila ang lahat para magkaroon ng 16. Paano? Pananakot, kinukulong, mantakin nyo, kinulong muna o at least tinangkang ikulong si Bato, tapos si Jinggoy, tapos si Marcoleta, at ngayon, pati ba naman ang Loren Legarda. Alam niyo, kaya ako nagugulat kay Loren Legarda. Hindi naman DDS yan si Loren Legarda. In fact, marami nagsasabi dyan kay Loren Legarda, lahat kinakampihan. At sa katotohanan, kaya naman yan ng marami, kasi siya ay palaging malapit sa presidente pero wala naman siyang kaaway na presidente. Siguro pati nga si GMA na sinabi nilang nandaya sa eleksyon laban kay FPJ at pati siya nadaya nung siya tumakbo ng vice president, hindi naman niya inaaway ng tuluyan. Pero para takutin pa nila yung isang tao na hindi DDS, magpapakita talaga sila na makakuha ng 16. Kaya naman ako, hindi ako magtataka kung sa pagdating ng takdang panahon ay magkaroon sila ng 16. Hindi dahil sa nakinig sila ng komento, kundi dahil nga, eto nga po, ginagamit nila ang ang 16. So, akin, ang judicial yan, at siyempre, yung magkano ang kapalit, magkano ang ibibig para sa conviction. Anyway, mahina po ang aking internet, so magpapaalam na ako, ha? Hanggang bukas po. So yun na nga kabibig. Panood nyo na, no? Ang dami nating video na pinapanood at ang hirap din mag-analyze. Ang hirap din mag-isip-isip. Ano ba talaga ang totoo? Sabi nila hanggang December daw itong impeachment ni BP Sara na
Kailangan matapos na ito sa December. Pero sabi naman ni Attorney Claire Castro na ay niwala ang Malacanang na makonvict si BP Sara. Ang mga prosecution naman, of course. Sino ba namang hindi gusto makonvict si BP Sara? Knowing tinagtad nyo na si BP Sara ng sobrang kahihiyan. Talagang lahat na ay ginawa nyo. Niyorakan nyo, minudmod nyo sa putika na ang pagkatao ni BP Sara mga tutira. Natural. Kayo mga nasa prosecution, kayo mga kongresista, gusto nyo makonvict si BP Sara. Kasi pag makonvict si BP Sara, happy-happy. Pero huwag kayong mag-alala, huwag kayong agad-agad mag-happy-happy kasi meron pa namang alas ang mga Duterte. Sabi ng iba, nako, nawala na ng power ang mga Duterte. Feeling mo lang yan. Feeling mo lang yan. Hintayin mo sa 2028, malalaman mo kung nawawala na ba ang power ng mga Duterte. Kasi kung nawawala na ang power ng mga Duterte, bakit 54% ng mga Pilipino ang hindi payag sa impeachment ni BP Sara? Bakit 49% ng mga Pilipino ang hindi naniniwala sa mga ebidensya? Ebidensyang nilatag ng prosecution. Hala ko! So, iba talaga, no? Mas maganda talaga na live itong impeachment, no? Kasi makikita natin ng totoo, malalaman natin ang istorya at maintindihan natin kung ano ang confidential funds. Diba? So yun ang kabibigang ating Libak-Libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest updates na ating pag-usap-usapan. Bye everyone! See you next time!